Noong Mayo 8, 2026, inilunsad ng kagawaran ng digmaan ng US ang PULSU, isang pampublikong portal, ang sistemang pampangulo para sa pagbubunyag at pag-uulat ng mga engkwentro sa UAP. Sa ilang araw, milyon-milyong tao ang sa unang pagkakataon ay nag-scroll sa mga declassified file, nagtatanong kung talagang may tinatago bang alien ang gobyerno. Mas lumalim pa kami, hindi lang sa mga nakita mismo, kundi sa heograpiya sa ilalim nito. At doon namin agad naramdaman na may kakaiba. Ang mga estadong may pinakamaraming ulat ng UAP ay Nevada, New Mexico, Missouri, Arkansas at Pacific Northwest. Hindi rin basta-basta nabuo ang mga kumpol doon. Ilagay mo sila sa mapa at may pattern na lilitaw. At kapag napansin mo na ito, hindi mo na ito matitingnan gaya ng dati. Piedmont, Missouri, Pebrero 21, 1973. Nagmamaneho si Regibo ng high school basketball team pauwi sa kahabaan ng US Highway 60 sa Missouri. Mga 20 milya sa timog ng bayan, bumaba ang isang maliwanag na sinag ng ilaw mula sa langit. Hindi alam ng sinuma noon sa Piedmont na ang kanilang bayan ay nasa ibabaw ng isa sa pinakaaktibong fault system sa North America. May sinasabi na ang lupa sa kanilang mga paa. Ang pangyayaring iyon ang nagpasimula ng pinakamalaking UFO wave ng dekada. Sa loob lamang ng ilang buwan, ang kagawaran ng pulisya ng Piedmont ay nakatanggap ng mahigit 500 tawag mula sa isang bayan na may 1,500 katao. Isang guro ang nag-ulat na may makinang na bagay na kalutang sa ibabaw ng mga baka niya. Biglang naging pinaka-pinag-uusapang bayan sa bansa ang Piedmont. Nakit din doon si Dr. Harley Rutledge, pinuno ng Departamento ng Pisika sa Southeast Missouri State University. Mula 1,973 hanggang 1,980 nang talaga siya ng mga profesor, graduate na estudyante at isang piloto sa Ozark Ridges gamit ang mga kagamitang pang-unibersidad at hindi umalis sa loob ng 7 taon. Hindi madaling balewalain ang natuklasan ng kanyang grupo. Madalas lumitaw ang mga ilaw malapit sa mga batong may quartz. Ang pattern ay tumugma sa lokal na heolohiya pero hindi sa mga paliparan. Paano kung nakabaon ang katotohanan? Hindi sa mga file ng gobyerno o sa laysay ng saksi, kundi sa mismong lupa. Pagsapit ng 1,181 personal nang nakakita si Rutledge ng mahigit 158 kakaibang bagay. Inilathala niya ang buong hanay ng datos sa aklat na Project Identification, ang kauna-unahang tuloy-tuloy na siyentipikong pag-aaral sa mismong larangan tungkol sa mga UFO na isinagawa ng isang akademikong pisikong may kredensyal. Ilang linggo lang ito sinundan ng media tapos natahimik na. Namatay si Rutledge noong 2006 na hindi nakatanggap ng kahit isang federal na research grant para sa kanyang trabaho. Hindi nagamit ang pattern na natuklasan niya sa loob ng 40 taon. Tingnan mo kung saan nakalagay ang dalawang kumpol sa mapa. Piedmont, Missouri at Yakima Reservation sa timog gitnang Washington ay magkalayong halos 1,200 milya. Pareho silang nasa lupang may pinakamatinding tectonic stress sa bahaging yun ng bansa. Ang Piedmont ay direktang nasa ibabaw ng New Madrid Seismic Zone. Noong 1,811 at 1,812, nagdulot ito ng malalakas na lindol na nagpapatunog sa mga kampana ng simbahan sa Boston, Massachusetts. Panandaliang umagos, pabaliktad ang ilog Mississippi. Ang Yakima Corridor ay nasa loob ng Cascade Subduction Zone, kung saan aktibong lumulubog ang isang tectonic plate sa ilalim ng Hilagang Amerika. Ito ang puwersa na tutulak ng bawat bulkan sa Pacific Northwest. Bundok St. Helens, Bundok Rainier at Toppenish Ridge, kung saan nagtalaga si Bill Fogel, opisyal ng fire control na mga tagapagbantay ng sunog sa isang sanggay ng kaparehong sistemang yon. Sa Yakima Reservation, ang mga tagapagbantay ng sunog ni Fogel ay nagulat ng kumikislap na pulang ilaw at mga bolang liwanag na mabilis na dumadaan sa mababang lambak simula pa noong unang bahagi ng dekada 70. Ipinadala ni Fogel ang file sa astronomong bahagi ng Project Blue Book ng Air Force. At matapos ang isang buong pag-aaral sa field at investigasyon noong 1,974 at 1,975 ang buong set ng datos ay nanatili lang sa isang filing cabinet ng maraming taon. Pagkatapos, naroon ang mga kumpol sa New Mexico na nakahanay sa Rio Grande Reef mula Colorado pababa hanggang Mexico. Ayon sa datos ng National UFO Reporting Center, ang Lincoln County, Nevada ay may humigit kumulang 821 sighting kada 100,000 residente. Ito ang may pinakamataas na rate sa buong bansa. Ang Lincoln County ay nasa gilid ng Basin and Range Province kung saan hinahatak at napupunit ang crust dahil sa mga fault. May aktibidad din sa Arkansas sa katimugang bahagi ng New Madrid System. Noong dekada 70 at 80, iniulat ng mamamahayag ang mga hiwa-hiwalay na kwento. May mga lokal na nakakita ng kakaibang ilaw pero walang nag-ugnay sa nangyayari sa ilalim nila. Hindi ibig sabihin nito na nabawasan ng epekto o bunga nito.
Noong 1987 iniulat ng isang magsasaka malapit sa Piedmont, sa lokal na pahayagan ang mga lumulutang na ilaw sa kanyang pastulan. Pagkalipas ng ilang araw, may dalawang lalaking nagpakilalang empleyado ng gobyerno ang dumating sa harap ng gate niya. Hiniling nilang huwag niyang ikwento sa publiko ang nakita niya. Hindi siya tinakot o pinakita ng badge. Hiniling lang nila iyon at umalis. Sumunod ang magsasaka. Sa loob ng 30 taon, hindi siya nagsalita kahit kanino tungkol sa gabing yon. Hindi bibiyahe ang mga empleyado ng federal na pamahalaan hanggang sa liblib na Missouri para patahimikin ang lalaking nakasaksi ng isang geolohikal na pangyayari. Pumupunta sila doon kapag ang geolohikal na pangyayari ay nagmamapa ng isang lihim na bagay. Ayon sa pampublikong tala, matagal na itong ginagawa ng Washington. Sa kabila ng mga taon na misteryosong sightings na seryosong tiningnan ng gobyerno, wala ang mga insidenteng yon sa inilabas na tala. Kaya muling nabubuksan ang tanong na laging natatabunan ng debat tungkol sa mga alien. Hindi kung ano ang nakikita ng mga tao, kundi bakit ganon ang interes ng gobyerno na imapa at gawing classified ito at gumugol ng 50 taon sa pagpapalaganap ng kwento sa kalangitan kaysa sa lupa sa ilalim nito. Ang sagot ay nakabaon sa ilalim ng lupa at sa siyensiyang natuklasan na ng Washington para sa sarili nito pagsapit ng 1980. Sa ilalim ng mga kumpol ng hotspot na yon, 3 magkaibang proseso ng heolohiya ang paulit-ulit na lumilitaw. Hindi mga teorya ng sabuatan, kundi totoong nailatalang sensya. Matagal nang pinag-aralan ng mga mananaliksik sa ibang bansa kung pwedeng magdulot ng kakaibang ilaw sa atmosfera ang mga kondisyong iyon. Sa Estados Unidos, halos hindi na pag-uusapan ang paksa sa publiko. Ang pinakamahalagang bahagi ay maaaring ang tinatawag na piezoelectric discharge. Ang ilang batong mayaman sa quartz ay nagkakaroon ng electrical na enerhiya kapag napapailalim sa matinding presyon. Ang parehong epekto ang nagpapagana sa lighter ng sigarilyo at quartz na rilo. Ngayon, isipin mong nangyayari ito sa ilalim ng lupa sa laki ng kontinente. Tumitindi ang tektonikong presyon. Nagkikiskisan ang mga bato at naglalabas ng electrical na karga sa hangin. Biglang, ang mga taong nakatira sa ibabaw ng mga rehiyong iyon ay nagsisimulang mag-ulat ng mga kumikislap na bola, tahimik na mga ilaw at mga bagay na lumulutang sa ibabaw ng mga bukirin at mga tuktok ng bundok. Pinakamalakas na ebidensya nito ay galing sa Hesdal, isang liblib na lambak sa gitnang Norway kung saan may ulat ng kakaibang ilaw mula pa noong ika-19 na siglo. Noong unang bahagi ng dekada 1980 madalas makakita ng mga ilaw gabi-gabi ang mga tao sa Hesdal, minsan 20 beses kada linggo. Malalaking kumikislap na bola ang tahimik na nakasabit sa lambak. Ang ilan ay ilang talampakan lang ang lapad. Ang iba naman ay inilarawan na kasinlaki ng kotse. Minsan dahan-dahan silang lumulutang sa pagitan ng mga puno. Minsan, bigla silang bumibilis sa pagtawid sa mga tuktok ng bundok na parang imposibleng bilis. Inilarawan ng mga nakasaksi na ang mga ilaw ay naghahati-hati sa mas maliliit na bola tapos ay muling nagsasama-sama. Walang makapagpaliwanag sa kanilang nakikita, kaya noong 1984 itinuring ng Norwegianong inhinyero na si Erling Strand ang fenomenong ito bilang isang totoong siyentipikong problema. Nagdala siya ng mga kamera, radar at mga magnetometer. Natuklasang ang lambak ay mayaman sa quartz, tanso at bakal. Eksaktong mga sangkap para sa natural na sistemang elektrikal. Sumali si Massimo Teodorani, isang Italianong astropisiko, sa investigasyon at ginawang ang Hesdal ay isa sa mga pinakamasusing pinag-aralang phenomenon ng mga ilaw sa mundo. Ang kanyang natuklasan ay mahirap balewalain. May ilang kumikislap na orb na parang plasma na naglalabas ng radiant energy hanggang 19 na kilowatts, mahigit 10 beses na mas maliwanag kaysa karaniwang searchlight ng helicopter. Pero ang pinakakakaibang natuklasan ay hindi sa langit. Nasa lupa ito sa ilalim ng mga ilaw. Nalaman ng grupo ni Teodorani na mataas ang radyaktibidad sa mga batong nasa ilalim ng pinakamalalaking orb. Ang mismong heolohiya ay tila nagbago, kaya naging mahirap nang balewalain ang piezoelectric theory. Hindi na lang ito basta kwento ng mga nakasaksi. Nasusukat ang aktibidad ng kuryente. Hawak na mga bato ang ebidensya. Hanggang ngayon, ang ilan sa mismong mga pormasyong iyon sa lambak ay nagpapakita pa rin ng mahihinang radyoaktibong anomalya sa Geiger counter sa mismong mga lugar kung saan minsang lumutang ang pinakamalalaking ilaw. Hindi lang Hesdal ang may ganitong ilaw. May iba pang lambak na may parehong bato at stress na maaring magdulot nito. Isa ang Ozark sa mga lugar na yon. Ang Cascades ay isa pa. Ang Basin and Range naman ang pangatlo. Ang batong pundasyon sa ilalim ng Piedmont ay ilan sa pinakamatandang quartz sa Hilagang Amerika. Ilang daang milyong taon na itong nasa ilalim ng matinding stress. Sinukat ni Rutledge ang electromagnetic spikes sa mismong mga lugar kung saan lumitaw ang mga ilaw.
Wala siyang tawag sa sinusukat niya, pero tugma ang datos niya sa naitala ni Teodorani kalaunan sa ibang bansa gamit ang mas mahuhusay na instrumento. Hindi sasakyang pangkalawakan ng alien ang nakita ng mga taga-Piedmont. Totoo ang kanilang nakita. Ayon sa karamihan ng mapagkakatiwalaang ulat, walang kaugnayan ang sanhi nito sa mga bisita mula ibang planeta. Tugma ang nakita nila sa isang piezoelectric discharge event sa ibabaw ng kristalinong batong nasa ilalim ng stress. Naitala na ang kaparehong electrical discharge sa malalalaking lindol sa bawat kontinente. Hindi mahalaga sa heolohiya ang tawag dito. Ginagawa ito ng ozarks, cascades at basin at range. Matagal na itong nililihan ng lupa bago pa may nagmamasid sa langit. Ngunit nagbubukas ito ng panibagong tanong. Bakit kaya maraming saksi ang nagsasabing parang matalino ang mga ilaw? Dahil dito, isa pang siyentipiko ang naakit sa misteryong ito. Si Michael Parsinger, isang Canadian neuroscientist, ay mahigit 30 taon nag-aral kung kaya bang baguhin ng electromagnetic fields ang persepsyon ng tao na parang totoong totoo. Gumawa siya ng aparatong tumutok ng magnetic fields sa temporal lobe. Ang mga sumubok ay nagulat ng nakakakita ng ilaw o nakakaramdam ng presensya. Ilan sa kanila ay naglarawan ng mga gumagalaw sa langit. Ang kanilang utak ay lumilika ng karanasang tulad ng inilarawan ng mga tao sa Ozarks 50 taon nang nakalipas. Ang nakikita ay nakadepende sa saksi. Nakadepende ito sa kung ano ang kanilang nabasa o napanood sa telebisyon. Nakadepende rin ito sa kung ano ang itinuro ng kanilang kultura na dapat nilang asahan. Hindi ibig sabihin na naghahalusinate ang mga tagapagbantay ng apoy sa Yakima. Totoo ang plasma sa ibabaw ng lupa at totoo ang radyasyon sa mismong lupa. Totoo ang electromagnetic field na nag-ionize ng hangin, ngunit umaabot din ito sa utak ng tagapagbantay. Parang sasakyang pangkalawakan ang tagpo dahil iyon ang pinakamalapit na template sa utak. Namatay si Persinger noong 2018. Walang ahensya ng gobyerno ang kumilala sa kanyang pananaliksik kahit bilyon-bilyon ang ginastos nila sa parehong tanong. Pero hindi pa rin lubos na sosolusyunan ng misteryo dahil ang mga nakikita ay hindi na nanatili sa isang lugar at ang mga kumpol ay gumagalaw. Sa unang mga taon ng 1900 gumalaw ng 6 na milya kada taon ang magnetic North Pole. Pagsapit ng unang mga taon ng 2000, mabilis na tumatawid sa Arctic ng lampas, 30 milya kada taon. Maagang inilabas ng British Geological Survey ang update ng modelo nito noong 2011 dahil mas mabilis gumalaw ang pole kaysa sa kayang subaybayan ng lumang bersyon. Habang gumagalaw ang pole, sumasabay ding gumalaw ang mga kondisyong elektromagnetiko na konektado sa tectonic stress at plasma formation. Ang dahilan ng galaw na yon ang nagsimulang gawing parang di ka panipaniwala ang kwento. Malalim sa ilalim ng crust ng daigdig, libu-libong milya mula sa ibabaw, may dalawang malaking ilog ng tunaw na bakal sa outer core. Isa sa ilalim ng Canada at isa sa ilalim ng Siberia. Lumilika sila ng makatunggaling puwersang magnetiko na laging makalaban, kaya nababago ang magnetic field ng planeta sa totoong oras. Sa mga nakaraang dekada, nanalo ang panig ng Siberia, kaya pabilis na lumalayo ang magnetic pole mula Canadian Arctic patungong Russia. Habang nababago ang balanse sa ilalim ng lupa, nag-iiba rin ang magnetic field sa ibabaw, ngunit hindi ito pantay. Ang magnetic field ng daigdig ay hindi isang makinis na pananggalang na bumabalot sa planeta. Ito ay baluktot at may mga bahaging kung saan ang field ay nagiging hindi pangkaraniwang malakas o hindi pangkaraniwang mahina. Ibig sabihin, ang electromagnetic conditions na kaugnay ng tectonic stress, plasma formation at posibleng perception ng tao ay hindi nakapirmi sa isang lugar magpakailanman. Lumilipat sila sa ibabaw ng mundo sa paglipas ng panahon at sapat ang galaw para makaapekto sa nabigasyon na eroplano. Kada ilang taon, kailangang i-update ng mga pangunahing airline ang onboard systems para sa bagong posisyon ng magnetic north. Ang mga kompas sa smartphone ay gumagamit ng modelong ina-update ng British Geological Survey at ang update noong 2011 ay inilabas ng mas maaga sa schedule. Mas mabilis gumagalaw ang magnetic pole kaysa sa kayang sabayan ng dating modelo. Ang mga piloto sa Arctic ay gumagamit na ngayon ng ibang chart kumpara 10 taon nang nakalipas. Noong 2009, kinailangan ng Stansted Airport malapit sa London na pisikal na palitan ang numero ng kanilang runway mula 2,300 at 5 patungong 2,204 dahil nagbago ang magnetic alignment. Ginawa rin ito ng Tampa International Airport noong 2011. Ang parehong pagbabago ang nagdulot ng mga update at paglilipat ng mga koridor ng UAP. Balik tayo sa Missouri. Ang kumpol ay lumilipat pa northeast sa loob ng 40 taon pati. Ang Yakima Corridor sa Cascade Ridge ay nagbago rin ng pwesto.
Lumawak ang Rift Corridor ng New Mexico patimog, natugma sa pagbabago ng geomagnetic field. Habang gumagalaw ang pole, sumusunod ang field. Ang mga rehiyong posibleng magkaroon ng kakaibang plasma activity ay sumusunod din sa kanilang paglipat. Isa sa ilang malalaking investigasyon ng gobyerno sa UFO na detalyadong isinapubliko ay mula sa Belgium. Mula Nobyembre 1989 hanggang Abril 1990, binaha ang bansa ng mga ulat tungkol sa isang tahimik na tatsulok na bagay na may maliwanag na ilaw sa bawat sulok. Noong gabi ng Marso 30, 1990, natukoy ng sangay panghimpapawid ng Belgium ang mga hindi kilalang target sa radar mula sa ilang ground station at nagpadala ng 2 F-16 jet para salubungin ang mga ito. Maraming lakon ang nakuha ng radar, ngunit kapag nilalapitan ng mga piloto, agad nawawala ang kontak sa paraang di tugma sa normal na kilos ng eroplano. Hindi sa radar nagsimula ang gabing iyon. Unang ulat ay mula sa Ipen, maliit na bayan sa hangganan ng Alemanya. 2 pulis ang tumigil sa kalsada sa probinsya at napanood ang isang malaking tahimik na sasakyang may maliwanag na mga ilaw na lumipad sa itaas nila. Ipinagbigay alam nila ito sa radyo at ilang minuto lang sumama na ang ibang pulis. Hindi nagtagal, marami sa reyon ang nagulat ng parehong nakita. Sa ilang linggo, higit 1,000 ang nakasaksi. Pagkalipas na ilang buwan, lagpas 13,000 na. Isang buong bansa ang gabi-gabing saksi sa parehong pangyayari. Hindi pangkaraniwan ang kilos ng Belgian Air Force at agad silang naglabas ng paunang natuklasan sa loob ng ilang linggo. Yung datos mula sa radar ang hindi tumutugma sa anumang nakasanayan. Sa maraming track, lumitaw na bumaba ang mga bagay mula sa humigit kumulang 9,000 talampakan hanggang 5,000 talampakan sa loob lamang ng ilang segundo. Ang iba ay bumibilis at bumabagal sa paraang di kaya ng kahit anong eroplano. Walang narinig na sonic boom o bakas ng makina. Matapos alisin sa mga posibleng paliwanag ang stealth jet, weather balloon at mga ilusyon sa atmosfera, nakipagtulungan ang Belgian Air Force sa sibilyang mananaliksik at inilabas ang radar tape. Noong panahong iyon, sinabi ni Major Wilfried de Brouwer, tagapamahala ng operasyon ng Belgian Air Staff, na ang kanilang na-monitor ay higit sa abot ng kilalang teknolohiya. Ibinahagi ng mga Belgian ang lahat ng impormasyon nila at nagpatuloy. Samantala, may sariling opisyal na UAP program ang France, ang GAPAN. Mula 1977, pinapatakbo ito at nanatiling bukas sa publiko ang mga case file sa loob ng maraming dekada. Kapag inilagay sa mapa ang mga ulat, may lumalabas na pare-parehong pattern. Lumilitaw ang mga ito sa partikular na rehiyong geolohikal tulad ng Massif Central, Alps ng probinsya at paanan ng Pyrenees. Mas tinutukoy ng estrukturang tektoniko kaysa populasyon ang mga lugar na ito. Sa madaling salita, umulit sa Pransya ang pattern na nakita sa Estados Unidos. Ang mga paglitaw ay konektado sa aktibo o basag na heolohiya. Isa sa pinaka-dokumentadong kaso ay noong 1980, isang sa Trans-en-Provence. Si Renato Nicolai, isang magsasaka, ay nakakita ng maliit na sasakyang lumapag sa bukirin niya at nag-iwan ng bilog na sunog sa lupa. Kumuha ng mga sample at sinuri ito sa ilalim ng laboratoryong kondisyon. Ayon sa opisyal na ulat, may pisikal na bagay na kipag-ugnayan sa lupa at nagdulot ng chemical na pagbabago sa estruktura nito. Nailatala ang ulat. Bukas itong basahin ng lahat at nasa GAPAN archive pa rin ng kaso hanggang ngayon. Habang nagkakatalogo at naglalatala ng datos ang France, ang Estados Unidos naman ay may katulad na mga ulat nung mga dekada rin yon, ngunit hindi nila inilabas ang datos kaya nabuo ang ibang kwento. Mga sasakyang pangkalawakan, reverse engineering na recover na katawan ng alien, isang kwento tungkol sa mga bagay sa kalangitan na itinuon ang pansin sa itaas. Hindi sa lupang nasa ilalim ng mga paglitaw o sa sistemang geolohikal na bumuo kung saan o kailan ito naganap. At hindi rin sa posibilidad na ang hindi kilala ay hindi talaga gumagalaw sa kalawakan kundi sa mga kondisyon na mas malapit sa lupa. Ibinabalik tayo nito sa magsasaka sa labas ng Piedmont. Ang 2 tauhan ng gobyerno na dumating sa may tarangkahan ng bahay niya noong 1987 ay malamang na hindi nandoon dahil nagtatago ng mga alien ang gobyerno. Mahalaga ang paglalabas ng mga file sa 2026 hindi dahil may tiyak itong paliwanag kundi dahil ipinapakita nito kung anong impormasyon ang inuuna at kung alin ang hindi. Matagal nang nakatuon ng usapan ng publiko sa ideya ng mga bagay sa kalangitan. Mas madali kasing pag-usapan ang mga sasakyang pangkalawakan kaysa suriin ang heograpiya, heolohiya o kondisyon ng kapaligiran. Kaya naging limitado ang hinahanap ng mga tao.
Pagkatapos, isang lalaki ang nagdulot ng matinding pagkabigla sa UAP community. Noong Hulyo 2023, nagsagawa ang isang subkomite ng kapulungan ng pinakapinapanood na UAP hearing sa makabagong kasaysayan ng Amerika. Nagtestigo sa ilalim ng panunumpa si David Grosh, dating intelligence officer ng Air Force. Sinabi niya na siya ay nagtrabaho ng 14 na taon sa intelligence ng US at naitalaga sa UAP Task Force, na kalaunan ay naging All-Domain Anomaly Resolution Office o ARO. Ayon sa kanya, matagal nang inimbestigahan at kinukuha ng gobyerno ng US ang mga hindi kilalang sasakyan sa classified na mga programa. Binanggit din niya ang mga pahayag tungkol sa non-human biologics na konektado sa mga nakuhang materyales. Ang balita ay naging tampok sa lahat ng pangunahing network. Kumalat ang pangalan niya sa loob ng 48 oras kasama niya si David Fravor, retiradong naval aviator na nagpatotoo. Si Fravor ang commanding officer ng isang FA-18 squadron na ang kanyang crew ay nakatagpo ng ngayoy kilalang tic-tac na bagay sa baybayin ng California noong 2004. Isa pang saksi, si Ryan Graves, ang nagpatotoo na ang kanyang squadron ay nakasubaybay ng mga hindi kilalang bagay sa kontroladong airspace sa baybayin ng Virginia halos araw-araw mula 2014 hanggang 2015. Itinanggi ng Pentagon ang programa ni Grosh. Sumunod na taon, naglabas ng ulat ang ARO at walang nahanap na ebidensya ng teknolohiyang alien. Ang agwat ng testimonya ni Grosh at opisyal na talaan ay nagtulak sa publiko sa debate. Tinatago ba ng gobyerno ang mga alien? Hindi tinutukan ng debat ang mas mahalagang tanong. Ang totoong pressure sa Washington ay mula sa ibang bansa. Noong 2024 nagsimulang lumabas sa peer-reviewed journals ang pananaliksik ng mga Chino ukol sa geomagnetic anomalies at mga electrical effect na dulot ng stress sa bato. Ang mga pag-aaral ay konektado sa China Earthquake Administration at pangunahing universidad sa Beijing at Shanghai. Gumagawa ang mga mananaliksik ng modelo kung paano nagdudulot ng mga nasusukat na electrical at plasma effects sa atmosfera ang tectonic stress. Halos kapareho ang mga terminolohiya at pamamaraan sa mga linya ng pananaliksik na sinaliksik sa Estados Unidos ilang dekada na ang nakalipas. Ngunit hindi ito lubos na talakay sa mga pampublikong siyentipikong publikasyon. Mula sa pananaw ng Beijing, hindi ito pananaliksik tungkol sa UFO. Ito ay agham tungkol sa lindol. Ito ay heolohiya. Nagdulot ito ng agarang estratehikong problema. Kapag ang kalaban ay naglabas ng kaparehong pananaliksik sa bukas na siyentipikong literatura, hindi na gumagana ang klasifikasyon gaya ng orihinal na disenyo. Hindi na nagtatago ng lihim ang Washington, ngunit mas mabagal lang ito kaysa sa katunggali nito sa paggamit ng impormasyong alam na ng magkabilang panig. Ibig sabihin, kailangang magkaroon ng mga pagbabago. Itinatag ang AERO noong 2022 at pinalawak pa sa mga sumunod na batas ng depensa noong 2024 at 2026. Sa publiko, nanatili ang misyon nitong imbestigahan ang mga di pa natutukoy na anomalous phenomena, ngunit sa loob ng organisasyon, ang focus ay inilipat sa environmental at sensor data. Minamapa nito ang electromagnetic na kondisyon, epekto sa atmosfera at anomalaya sa sensor sa malalawak na rehiyon. Ang direktor na yon ay PC kong si John Kozlowski. Nagpatotoo siya sa Senado na walang ebidensyang natagpuan ng opisina na magpapatunay ng extraterrestrial sa anumang kasong nirepaso. Isa itong tahasang pagtangging nasa record mula sa ahensyang inaasahan ng publiko na manghuli ng alien, ngunit halos walang malalaking media outlet ang gumabanggit nito. Totoo, nakakabagot ang siping iyon. Mas nabibigyan ng oras sa ere ang kapansin-pansing kwento habang tahimik na nagpapatuloy ang totoong trabaho. Pebrero 2026, inatasan ng Pangulo ang pagsusuri at pagpapalabas ng lahat ng record ukol sa UAP. Malawak ang saklaw nito. Kasama rito ang Department of War, Office of the Director of National Intelligence, NASA, FBI, Department of Energy at ang AERO. Malalaking bahagi ng mga file ay hindi talaga tungkol sa UAP. Marami rito ay ukol sa kapaligiran. Mga mapa ng koridor, sukat ng electromagnetic background at geomagnetic overlay na kaugnay sa sensor performance at geographic na anomalaya. Lahat ito ay nasa congressional record pero kakaunti lang ang sinundan sa pampublikong ulat. Sa ibang lugar, nagsimulang umusbong ang iba. Pagsapit ng 2025, operational ng hypersonic weapons program ng China at mas lumiit na ang agwat ng kanilang mga directed energy system sa kakayahan ng US. Habang nagmature ang mga sistemang iyon, binigyang diin ng mga plano militar ang mga kondisyong pangkapaligiran na nakaapekto sa pagtuklas at pagsubaybay. Kasama dito ang parehong geomagnetic anomaly corridor na nakita sa mga naunang pag-aaral sa atmosfera at sensor. Mas lalong nag-overlap ang mga ehersisyo ng Ruso at Chino sa mga rehiyong iyon.
Hindi ito sinadyang gawin kundi dahil tumutugma ang mga koridor sa pangunahing global navigation at command and control sensitivities. Sa kanlurang US, may naitalang di may paliwanag na abala ang missile defense radar. Naglog din ang mga sibilyang mananaliksik ng mga kahalintulad na anomala sa parehong oras gamit ang magkakahiwalay na dataset. Pagsapit ng unang bahagi ng 2026, ang Aero ay may higit sa 2,000 ulat sa kanilang aktibong case system. Sa puntong yon, hindi na lang ito tungkol sa mga kakaibang pagbabasa. Tinutukoy nito kung ang parehong kondisyon sa kapaligiran na nakakaapekto sa sensor ay maaari ring magdulot ng panganib sa infrastruktura. Noong Marso ng 1689 isang geomagnetic na bagyo ang nagpatumba sa buong Hydro-Quebec power grid. Tumagal ng 70 segundo ang insidente, ngunit 9 na oras nawalan ng kuryente ang 6 na milyong tao sa silangang Canada. Sanhi ito ng coronal mass ejection mula sa araw 2 araw bago ang insidente. Kita ang aurora noong gabi niyon hanggang Florida at Cuba. Ang prosesong nalpabagsak sa grid ay siya ring sanhi ng UAP corridor activity sa mas maliliit na sukat. Kapag nagambala ang magnetic field ng mundo, pwedeng maitulak nito ang mga agos ng kuryente papasok sa lupa. Ang mga kuryenteng iyon ay dumadaloy sa mahahabang konduktibong sistema tulad ng mga transmission line kung saan maaari nilang ma-overload ang mga transformer ng malawakan. Sa malalang kaso, hindi lang pansamantalang pinsala. Maaring tuluyang masira ang high voltage transformer at ang pagpapalit nito ay pwedeng abuti ng taon dahil sa laki at limitadong paggawa. Kasabay nito, ginagamit din ng mga depensa at intelihensya ang parehong datos sa pagpapaliwanag ng kakaibang pagbabasa. Hindi naman malaki ang pinagkaiba ng datos, pero magkaiba talaga ang interpretasyon. Ang mga intelligence service ng mga kasaping bansa ng NATO ay nagsimula ng masusing pag-aralan ang sarili nilang mga kasong UAP sa kasaysayan kasabay ng mga hakbang ng Washington tungo sa paglalabas ng mga file nito. Sa UK, kabilang dyan ang muling pagsusuri ng insidente sa Rendlesham Forest noong 1981 at 81 sa pinakapinag-aralang military sighting sa Europa. Kasama rito ang mga tauhan ng US Air Force sa RAF Bentwaters na nagulat ng kakaibang ilaw na gumagalaw sa pagitan ng mga puno malapit sa base ng ilang gabi. Nirecord ni Deputy Base Commander Charles Holt ang insidente habang nagaganap ito at inilarawan ang mga makinang na bagay na gumagalaw sa loob at paligid ng kagubatan at ang kakaibang pagbabasa ng mga instrumento sa lupa. Ang mahalaga ay hindi lang ang naiulat kundi ang lumang kaso ay muling napag-uusapan sa opisyal na usapan matapos ang dekada ng katahimikan. Kasabay ito ng pakikipag-ugnayan sa mga Amerikano na nagpapakita ng pagsang-ayon ng mga kaalyado hindi lang ng isang bansa. Sa Estados Unidos, inihayag ni kalihim ng digmaan Pete Hegseth ang suporta sa utos ng Pangulo na ilabas ang mga record tungkol sa UAP. Kinumpirma ng Japan noong 2026 na may sariling archive ng UAP kabilang ang mga naitalang video at nagsimula ng maghanda para sa limitadong pagbubunyag sa publiko ayon sa mga limitasyon ng pambansang seguridad. Nagkakaisa ang mga kaalyadong gobyerno. Hindi na lang Amerika ang nagsasagawa ng pampulitikang paglalabas ng impormasyon. Parang sabayang pag-reset ito sa buong intelihensya ng NATO. Makikita sa mga ulat mula 2024 hanggang 26 na may ilang rehiyon na laging nababanggit. Sa silangang New Mexico, ang kumpol ay bumubuo ng isang maluwag na tatsulok sa pagitan ng Roswell, Socorro at White Sands Missile Range. Ang isang sulok ng tatsulok na yon, ang Socorro, ay bahagi na ng kasaysayan ng UFO sa US. Noong 1964, iniulat ni Socorro Police Officer Lonnie Zamora na nakakita siya ng sasakyang panghimpapawid sa isang arroyo habang tumutugon sa iniisip niyang normal na tawag. Ikinuwento niyang may maliit na hugis itlog na bagay, 2 figurang nakaputing coverall sa malapit at mabilis na patayong pag-alis nito mula sa lupa. Muling sinuri ng Project Blue Book ang kaso at isa ito sa pinakakilalang insidenteng may mataas na kredibilidad. Patuloy pa ring may mga ulat mula sa parehong lugar, karaniwan sa parehong bahagi ng disyerto. Ang Roswell ay nasa hilaga lang nito. Nakasentro na sa alamat ang bayan pero mas malawak ang sakop ng mga ulat kaysa iniisip ng tao. Patuloy ang mga bagong sightings sa nakapaligid na county, karamihan hindi iniuulat ng lokal. Ang heolohiya sa ilalim ng Roswell ay kapareho ng kristalinong batong nasa matinding stress na lumika ng aktibidad sa Ozarks. Lumulitaw ang mga ilaw dahil mismong lupa ang gumagawa nito. Mas sa kanluran, tumaas ang aktibidad sa rehiyon ng Puget Sound noong 2024-2025, kaya't paminsan-minsan itong naiulat ng regional na media. May naiulat na mga sighting sa koridor malapit sa kalurang paanan ng Cascade Range, mula sa mga lambak hanggang baybayin.
Nakahilera ito sa heolohiya ng subduction zone na naging sanhi ng mga aktibidad sa Toppenish 50 taon nang nakakaraan. Ang parehong mga pattern ay nakita sa Hilagang Arkansas noong 2024 at 2025 sa loob ng koridor ng Ozark Plateau. Isang rehiyon ito na binubuo ng pinisil na sedimentaryong patong at mas lumang igneous na formasyon sa ilalim ng matagalang tectonic stress. Galing ang mga ulat sa mga nag-aalaga ng baka, mga ngaso at mga gabay sa Buffalo River, mga pamilyar sa kalangitan sa gabi at karaniwang ruta ng eroplanong lumilipad doon. Sa paglipas ng panahon, ang sentro ng naiulat na aktibidad ay tila nasa bahagyang timog at silangan ng kumpol na kaugnay ng mga nakita noong dekada 1970. Sa Nevada Corridor, mas detalyado at madami ang naitalang aktibidad. Mula Hulyo hanggang Disyembre 2025, maraming saksi ang nagulat ng mga formasyon ng nagliliwanag na mga orb sa mas malawak na training range ng Nellis Air Force Base. Ilan sa mga saksi ay military personnel na off-duty at pamilyar sa lokal na operasyon ng paglipad. Kinumpirma ng Enigma Labs database ang video ng 3 kumikislap na liwanag na magkasamang gumalaw sa itaas ng Nellis noong Abril 16, 2024. Noong 2025 na itala at nasuri ng dataset ng Nevada ang daan-daang sightings mula 2023, kaya isa ito sa mga rehiyong may pinakamaraming ulat ng insidente sa Estados Unidos kamakailan. Hindi ito magkakahiwalay, iisa lang ang kwento na inuulit sa iba't ibang lugar na may parehong heolohiya. I-plot mo lahat sa inilatalang datos ng mga fault. I-plot mo sila sa mga overlay ng geomagnetic intensity at isang mapa ang lilitaw. Ito ang mapang hawak ng Washington sa loob ng kalahating siglo. Ang unang inilabas ng Pentagon ay 161 file, karamihan ay matindi ang pagkakaredap. Sabay-sabay isinagawa ang pagpapalabas sa iba't ibang ahensya. Ngunit mas naging interesante sa mga analyst ang estruktura ng archive kaysa alinmang dokumento. Iba-iba ang uri ng ebidensya, may patong-patong. May lumang larawan mula sa NASA na may mga visual na anomalaya na hindi kailanman formal na ipinaliwanag ng ahensya. Mga tala mula sa pagdidebrief sa mga astronaut tungkol sa hindi matukoy na liwanag ng misyon ng Apollo, pati military sensor recordings ng mga lumilipad na bagay sa infrared na hindi tugma sa kilalang sasakyang panghimpapawid o atmospheric effects. Hindi isang kwento ang mga file. Paulit-ulit nilang inilalarawan ang parehong obserbasyon sa iba't ibang panahon at sistema. Pagkatapos, sa loob ng unang linggo, nagbago ang bilang. Mula 161 na file, naging 158 na lang. Walang inilabas na pahayag ang kagawaran ng digmaan tungkol sa kung ano o bakit may inalis. Sa unang tingin, parang simpleng administratibong pagwawasto lang ito. Sa heopisikal na konteksto, lumalabas na maliit lang ang inilabas kumpara sa mas mahahabang tala na konektado sa mga geographical na koridor na paulit-ulit na naipon ang mga ulat. Karamihan sa material ay tugma sa matagal ng pattern ng pagmamasid sa parehong rehiyon at sa ilang kaso, ang redaksyon ay eksaktong nilagay kung saan pinakamalakas ang pagsasapawan ng mga pattern na ito. Kapansin-pansin din ang timing. Ang desisyon na ilabas ito ngayon, imbes na sa susunod na taon o 5 taon mula ngayon, ay dahil sa isang particular na deadline. Ang 2025 World Magnetic Model ay may bisa sa loob ng 5 taon at sa 2030 ilalabas ang susunod na malaking update. Ang pagbabago sa magnetic field sa pagitan ng update ay mangangailangan ng malaking recalibration. Hindi na tugma sa aktual na sitwasyon ang corridor map na hawak ng Washington sa loob ng 50 taon. Inilalabas na ngayon ang tala ng kasaysayan habang nagbabago ang paraan ng pagbasa natin sa lupa. Dahil nagbabago ang magnetic field, hindi na tugma ang lumang mapa sa ipinapakita ng mga sensor at modelo ngayon. Kaya mabilis na naluluma ang mga material. Karaniwan, ang mga bagay na muling itinayo ay hindi na nanatiling lantad sa publiko ng matagal, pero hindi ito napapansin ng mga naroroon mismo. Bumabalik ang kwento sa mga saksi, mga tao sa lugar. Noong huling bahagi ng 2024 tumawag isang kawani ng Kongreso sa bahay ng magsasaka sa Missouri. Hindi sila mula sa opisina ng UAP, kundi sa subkomite ng electromagnetic na infrastruktura. Tinanong ng staff kung may tala pa siya mula 1,987. Itinabi ng magsasaka ang lahat kabilang ang mga petsa, direksyon at oras. Kinopya niya ang mga pahina at ipinadala sa Washington, hindi na siya nagtanong kung bakit.
Sa unang bahagi ng 2026, lumitaw ulit ang kanyang salaysay pero hindi gamit ang kanyang pangalan. Nakatago ito sa confidential na appendix ng ulat ng Kongreso tungkol sa pagbabago sa geomagnetismo at katatagan ng grid. Naitala ito bilang isang linya lang sa mas malaking dokumento ukol sa panganib sa infrastruktura at magnetic disruption. Yan ang resulta ng katahimikan. Isang grid na walang proteksyon at isang publikong 4 na dekada nang tumitingala sa langit habang ang tunay na kwento ay nasa ilalim. Hindi pa rin niya alam kung ano ang nakita niya sa ibabaw ng bukid na yon. Hindi ito sinabi ng Air Force at ng 2 empleyado ng gobyerno. Hindi rin sinabi sa kanya ng staffer noong 2024. Wala ni isa sa panel na nagbasa ng annex ang magsasabi sa kanya kailanman. Nandoon pa rin ang daan sa bukirin niya. Nananatili pa rin ang mga punong pino sa burol at ang batong laging nasa ilalim ng presyon. Tuwing ilang taon, muling lumilitaw ang mga ilaw sa parehong gulod na nilagyan ng kamera ni Rutledge noong 1973. Hindi na rin tumatawag ang mga lokal sa pahayagan. Nasa gilid sila ng bukid, pinapanood ang mga ilaw na lumulutang at bumabalik sa ibabaw ng mga puno. Pero hindi ang mga ilaw ang misteryo, kundi ang lupa talaga. Hindi alam kung bakit, pero ayaw ng gobyerno na malaman mo yon. Salamat sa pagsama ngayon. Sana nagustuhan mo ang video. Kung gusto mo pa ng ganito, mag-subscribe at i-on ang notifications. Malaking tulong yon. Salamat ulit at makikita tayo muli sa susunod dito sa Mapak.